Pastor. Purihin po ang Panginoon at ang Ama ng ating Panginoong Hesus. Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa at sa ating, lalong higit sa ating Panginoon. At ang morning devotion po sa umagang ito ay magmumula po dito sa bansang Taiwan, dito po sa DFC, Changhua. At under supervision po ng ating pastor, Neverisa Masaredo. At bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, atin po munang awitan ng ating Panginoon ng papuring awitin. Awitin po natin ang Panginoon ng lahat. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba. Lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Hesus. Panginoon ng lahat. Minsan pa po sa umpisa, dapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal. Siya'y kublihang pag-asa ng lahat. Lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba. Lahat ng labi magsasambit ng papuri. Yes, Lord, hallelujah. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Hesus. Panginoon ng lahat. Minsan pa tinglain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal. Siya'y kublihang pag-asa ng lahat. Lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba. Lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Hesus. Panginoon ng lahat. Lahat ng tuhod
Jesus. Hallelujah. Marapat kayong dakilain, Panginoon. Hallelujah. Marapat kayong pasalamatan, Panginoon. Sambahin, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat kayo'y banal, Panginoon. Hallelujah. Kayo ang aming Diyos na nagmahal sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Siyang nagbibigay ng kalakasan, Panginoon. Bagong buhay, Panginoon, sa bawat isa. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Dakilain, luwalhatiin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, sa mga oras na ito, hallelujah. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo, Panginoon. Hallelujah, nang may pagpapakumbaba, Panginoon. Hallelujah. Nagpapasalamat, Panginoon. Hallelujah, sa mga oras na ito, sa patuloy niyong pagbibigay ng kalakasan, bagong pag-asa, Panginoon, bagong buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, dalangin din po namin sa mga oras na ito, sa inyong lingkod na gagamitin sa mga oras na ito, Panginoon. Patuloy na kayo, Panginoon, ang siyang magbigay ng revelasyon sa mga oras na ito. Hallelujah. Patuloy niyo po siyang i-anoint, Panginoon, ng kanyang mga labi. Hallelujah. Patuloy na kayo ang siyang magbaba, Panginoon, ng iyong makapangyarihang salita na napapanaw sa mga oras na ito, Panginoon. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Patuloy na kayong kumilos, Panginoon, sa inyong lingkod na ito. Patuloy na kayo, Panginoon, na magbigay ng karunungan at kaalaman, Panginoon, hallelujah. Kayo lamang ang siyang makita, Panginoon. Kayo lamang siyang masunod sa mga oras na ito, Panginoon, sa kanyang buhay. Hallelujah. Patuloy na kayo, Panginoon, ang siyang maghayag ng iyong makapangyarihang salita sa mga oras na ito. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Ganon din, Panginoon, ang iyong mga anak na makikinig, Panginoon, ng iyong makapangyarihang salita. Patuloy na kayo, Panginoon, ang siyang kumilos sa kanyang buhay, Panginoon. Magpahiwatig, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang siyang magpaunawa na bawat kanilang mapapakinggan ng iyong mga salita, Panginoon, hallelujah, ay tumimo sa kanilang puso't isipan at lalong higit, Panginoon, ay kanilang maipamuhay, Panginoon, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Hallelujah. Kulang ang salitang pasasalamat, Panginoon, sa mga bagay na inyong ginagawa sa aming mga buhay. Dakila kayo, Panginoon. Tunay na kayo ang aming Diyos na tapat. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sa mga oras nito, Panginoon. Hallelujah. Sa inyo lamang po namin binibigay ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagluwalhati sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. At ngayon po, tayo na po ay darako sa makapangyarihan ang pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Tinatawagan ko na po ang kanyang lingkod na si Pastora Verly Igos. Purihin po ang Panginoon sa kanyang ang Panginoon sa kanyang buhay. Papuri po ay sa Panginoon sa umagang ito. Sige po, minsan pa po tayong manalangin sa Panginoon. Humingi po tayo ng gabay sa banal na Espiritu ng Diyos sapagkat alam natin na sa ganang atin ay wala po tayong magagawa. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon, sa mga oras na ito. Kayo po yung aming itinataas. Kayo po yung aming pinaparangalan sa umagang ito. Salamat sa inyo, Panginoon, sa umagang ito na minsan pa ang aming mga buhay ay magiging sisidlan ng inyong buhay at makapangyarihang salita. Dalangin po namin, Panginoon, ang mayamang pagkilos ng inyong banal na santong Espiritu. Bagamat kami, Panginoon, ay nasa iba't ibang lugarin, alam namin, Panginoon, na iisa ang Diyos, iisang Espiritu, Panginoon, nakikilos po sa aming mga buhay. At Lord God, hallelujah, sa umagang ito, kayo lamang maparangalan, maitaas at makita, Panginoon, sa bawat mensahe, O God, na mahahayag sa umagang ito. Salamat sa inyo. Take control everything, Panginoon, dahil alam namin na kayo lamang, Panginoon, ang may kakayahan, Panginoon, sa lahat ng bagay. Purihin kayo, dakilain kayo. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Papuri po ay sa Panginoon. Kung kayo po ay may tanga na Biblia, kayo po ay inaanyayahan ko sa aklat ng unang Juan, chapter 1, verse 9. Ang ating pong tatalakayin ay the power of confession.
Unang Juan chapter 1 verse 9. Sabi po dito, ang salin ko po ay ang salita ng Diyos. Sabi po dito, ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Purihin po ang salita ng Diyos. Ano po? Sabi dito, ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan. Ano po, napaka makapangyarihan po nito mga kapatid ng pagtatapat sa Panginoon. Dahil ang totoo niyan, wala po tayong maipagmamalaki sa ating Diyos na buhay. Amen po. Kaya dapat sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano, bilang kumikilala sa Panginoon, nakikita po sa atin yung katapatan. Ano po, marami tayong ipinagtatapat sa Panginoon. Mga sitwasyon, kalagayan na mayroon tayo. Pero mga kapatid, sabi po dito sa salita ng Diyos, kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Amen po. Pagtatapat ng kasalanan sa Panginoon. Ito po ay pagpapakita ng pagpapakumbaba sa Panginoon. Pagpapakita ng mababang kalooban sa harapan ng Panginoon. Kasi wala naman po tayong maitatago sa Panginoon. Amen po. Kahit tayo ay wala tayong ipinagtatapat sa Panginoon, alam ng Diyos yung pamumuhay ng bawat isa po sa atin. Walang lihim, hayag sa Panginoon ang lahat ng bagay. At lahat ng bagay na iyon ay ipagsusulit natin sa Panginoon. Amen po. Ipagsusulit natin sa Panginoon anumang bagay na ipinasamuhay po natin. Kaya dito po, sinasabi po ng salita ng Diyos na talagang ipagtapat natin. Kung nais nating makasumpong ng kapatawaran sa ating Panginoon, ipagtapat natin sa Diyos yung ating mga kasalanan at lilinisin, patatawarin niya tayo at lilinisin sa lahat ng uri ng kasamaan. Dito po sa aklat ng Salmo, Salmo chapter 51, verse 17. Sabi po dito, ang handog na nakalulugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi nyo tatanggihan. Amen po. Purihin ang Panginoon. Handog na hindi kayang tanggihan ng Panginoon ay ang nagpapakumbaba at nagsisisi na puso sa harapan niya. Nagsisisi sa mga kasalanan. Amen po. Nawa sa buhay po ng bawat isa sa atin, yun po yung makita sa atin ng Panginoon. Amen po. Mababang puso, mababang kalooban, na talagang umaamin tayo sa ating Diyos na buhay, na tayo ay nagkasala sa harapan niya. Amen po. Kasi dapat makita po sa atin ang katapatan. Amen po. Dahil ang Diyos natin ay tapat. At ang Diyos natin ay mananatiling tapat sa ating mga buhay. Tulad ng alibughang anak, ano po. Talagang nung na-realize niya na nagkasala siya, nung umalis siya dun sa poder ng kanyang ama. Diba po, na-realize niya na talagang hiwalay doon sa kanyang ama, wala siyang kayang gawin eh. Hiwalay sa kanyang ama, talagang palalo yung kanyang buhay. Pariwara ang kanyang buhay. Kaya ano po yung ginawa niya? Sa aklat ng Lucas, Lucas chapter 5 verse 32. Lucas chapter 15 po pala. Lucas chapter 15 verse 32. Ay, pasensya po, Lucas chapter 15 verse 18. Sabi po dito, nung ma-realize niya na talagang hiwalay sa kanyang ama ay wala siyang kayang gawin, hiwalay sa kanyang ama ay talagang palalo ang kanyang buhay. Sabi po dito,
Lucas chapter 15 verse 18, babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Gawin nyo na lang akong isa sa mga utusan ninyo. Amen po, talagang umamin siya sa harapan ng Diyos at maging sa kanyang ama na talagang nagkasala siya. At dito sa tagpong ito, wala tayong narinig sa kanyang ama. Ikaw kasi lumayas ka pa sa poder ko. Ikaw kasi ganito. Ikaw kasi ganito. Kung hindi ka umalis, edi sana nasa kasaganaan ka pa. Amen po. Wala tayong maririnig doon sa ama sa kwentong ito. Dahil talagang inantay niya yung kanyang anak na bumalik sa kanyang piling, sa kanyang poder. Higit ang Panginoon. Ang Diyos ay patuloy na inaantay po ang buhay ng bawat isa sa atin. Na tayo ay lumapit, magpakumbaba, at patuloy na magtapat sa Diyos. Yun ang hinahanap ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi naparito ang Panginoon para doon sa marurunong sa kanyang mga sarili, sa kanilang masarili. Kundi naparito ang Panginoon para doon sa mga walang kakayanan, para doon sa mga makasalanan, na nagnanasa na makasumpong ng kaligtasan, nagnanasa ng kapatawaran. Kaya lumapit tayo dahil may pangako ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin na kapag tayo ay nagtapat sa Kanya, lumapit sa Kanya, makakasumpong tayo ng kapatawaran at kalinisan. Sabi po sa aklat ng Kawikaan chapter 28 verse 13, sabi po dito, hindi ka uunlad kung hindi mo ipapahayag ang iyong mga kasalanan. Ngunit kung ipapahayag mo ito at tatalikdan, kahahabagan ka ng Diyos. Amen po. Baka kasi kaya ganito pa rin yung buhay natin. Hindi naman talaga tayo humihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Baka kaya paulit-ulit na lang yung senaryo ng buhay natin dahil hindi naman tayo lumalapit sa Diyos. Hindi naman tayo umaamin sa Diyos na mahina tayo, na wala tayo kayang gawin, na ganito tayo, ganito yung buhay na mayroon tayo. Mga kapatid, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na patuloy na lumapit sa Diyos, ipagtapat ang ating mga kasalanan sa Diyos at talagang aminin natin sa Diyos na hindi natin kayang iligtas yung ating mga sarili. Amen po. Kasi minsan mayayabang talaga po tayo eh. Amen po. Mapagmalaki tayo pero ang totoo niyan wala naman po talaga tayong maipagmamalaki. Kaya mga kapatid, magpakababa tayo sa Panginoon. Ipagtapat po natin yung ating mga nagawang hindi nakakalugod sa Panginoon. Maaring hindi yan hayag sa tao. Pero mga kapatid, wala tayong maililihim sa Panginoon. Alam ng Diyos yung nilalaman ng ating mga puso. Yung nilalaman ng ating mga isipan. Diba po? Kaya wala tayong maidadahilan sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, hindi naman ako eh. Hindi naman ako may kasalanan. Siya po yung nauna. Amen po. Wala tayong maidadahilan ng kahit ano paman sa Panginoon. Dahil kilala at alam ng Diyos yung bawat pamumuhay ng bawat isa po sa atin. At sabi nga po dun sa pinag-aaralan natin, kung ipagtatapat natin sa Panginoon yung ating mga kasalanan, makakasumpong tayo ng kapatawaran. Amen po. Dahil hindi tatalikdan, hindi tatalikuran ng Panginoon yung mga tao na totoong nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kundi makakasumpong po sila ng kapatawaran buhat sa Panginoon. At sabi po doon, di ba, hindi lang kapatawaran, kundi maging kalinisan ay masusumpungan po natin sa Panginoon kung tayo po ay lalapit sa kanyang banal na trono. Sabi po sa aklat ng Isaiah chapter 1 verse 18. Sabi po dito, sinabi ng Panginoon, halik kayo at pag-usapan natin ito
Kahit gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, lilinisin ko iyan para maging malinis kayo. Amen po. Kahit gaano pa karumi yung kasalanan na nagagawa natin sa harapan ng Panginoon, kaya po itong linisin ng Diyos. Ang mahalaga ay lumapit tayo sa Diyos. Ipagtapat po natin yung ating nagawang kasalanan. Huwag tayong mahiya na umamin sa Panginoon. Amen po. Hindi naman naparito ang Panginoon para i-condemn tayo, mga kapatid. Ano po sabi sa aklat ng Juan? Juan chapter 10 verse 10. Sabi po dito, salita ng Diyos, dumarating ang magnanakaw para labagnakaw, pumatay at mangwasak, ngunit dumating ako upang magkaroon ang tao ng buhay na ganap. Amen po. Nais tayong bigyan ng bagong buhay ng Panginoon na nasa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, huwag tayong mahiya sa Diyos. Ano po? Huwag tayong mahiya sa Diyos na kuminsan parang mas nagagawa pa nating umamin sa tao. Pero sa Diyos, hindi tayo umaamin. Amen po. Huwag nating maging katitusuran ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi ganito sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag ako ay nagkasala sa Panginoon, parurusa, yes, nagpaparusa ang Panginoon. Dahil matuwid po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Pero nahahabag, naaawa ang Panginoon sa mga tao na totoong lumalapit sa Kanya ng may bababang kalooban. Sa mga taong umaamin na kulang sila. Sa mga tao na talagang nagpapakababa, nagtatapat sa Panginoon, nahahabag ang Panginoon. Amen po. Kaya wag tayong mahiyang lumapit sa Diyos, mga kapatid. Ang Diyos ay nagpapatawad po ng kasalanan. At after tayong linisin ng Panginoon, mga kapatid, anong sinasabi ng Panginoon doon sa mga pinagaling ng Diyos? Anong sabi ng Panginoon? At huwag ka nang magkasala pa. Ganon din sa ating mga buhay, mga kapatid. Matapos tayong makasumpong ng kapatawaran, kalinisan sa Diyos, huwag na nating piliin pang magkasala sa harapan ng Panginoon. Amen po. Kahit alam natin na maawain, mahabagin, mapagmahal ang Diyos. Kasi nowadays, yan yung nagiging rason ng iba. Nagiging alibay, nagiging excuse ng iba para hindi lumapit sa Diyos. Amen po. Ay, next time na lang ako magbabago. Next time na lang ako lalapit sa Panginoon kasi maawain naman ng Diyos Next time na lang ako na talagang magpapakababa sa Panginoon kasi maawain naman ng Diyos Ipagpapatuloy ko pa rin itong ganitong buhay. Amen po. Nagiging ganyan yung mga excuse ng mga tao sa kapanahunan natin ngayon. Dahil kilala nila ang Diyos na talagang maawain, mahabagin. Hindi yun magbabago. Na palaging mahabagin, mapagmahal, maawian ang Diyos. Pero mga kapatid, naghahatol din ang Panginoon. Nagpaparusa din ang Panginoon. Sabi nga sa salita ng Diyos, walang pinapaboran ang Diyos dahil matuwid siya. Kapag mali ay mali sa Panginoon. Hindi ang Panginoon ang mag-a-adjust po sa buhay ng bawat isa sa atin. Na wag lang tayong maparusahan ay mamaliin ang salita ng Diyos. Hindi po. Mga kapatid, laging tama at mananatiling tama ang salita ng Diyos sa atin pong mga buhay. Amen po, hindi natin mababali kung ano ang sinabi ng Panginoon, kung ano ang salita ng Diyos na patuloy na nahahayag sa ating mga buhay. Kaya kung nais nating makasumpong ng kapatawaran, ng kalinisan sa ating Diyos na buhay, tayo po ay patuloy na magtapat sa Kanya. Tayo po ay patuloy na magpakababa sa Kanya. Kasi laging nag-iimbita ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Diba po, sabi nga dun sa Isaias, dun sa nabanggit natin, sinabi pa ng Panginoon, halikayo't pag-usapan natin ito. Pag-usapan. Amen po. Pag-usapan. Sabi dito, kahit gaano man karami ang inyong mga kasalanan, lilinisin ko iyan para maging malinis kayo. Amen po. May kakayahan ang Diyos na tayo ay patawarin, linisin, baguhin. At ang Diyos lang ang may kakayahan ng mga bagay na iyon.
Kaya wag tayong mahiya, wag tayong manghinawa na lumapit sa ating Diyos na buhay. Ipakita natin na kahit alam ng Diyos yung buhay na mayroon tayo, makita pa rin po sa atin yung pagtatapat, yung pag-amin, yung pagpakababa, mga kapatid. Amen po. At lagi tayong udyukan, udyukan ng banal na espiritu na magawa ang mga bagay na ito. Dahil sabi nga dun sa binasa natin sa Psalms chapter 51 verse 17, yun yung handog na hindi kayang tanggihan ng Panginoon. Yung pusong nagpapakababa at pusong nagsisisi sa kanyang kasalanan. Amen po. Ang Diyos lang, sa Diyos lang natin masusumpungan ang tunay na kapatawaran at tunay na kalinisan. Maaring sa tao ay nakakahingi tayo ng kapatawaran, pero laging una ay sa Diyos. Laging una ay sa Diyos. Dahil kung anumang bagay yung nagawa natin sa tao, sa kapwa natin, mga kapatid, ginawa natin yun sa Panginoon. Hindi mismo sa taong iyon. Ginawa natin iyon sa Panginoon. Kaya kung ano man yung buhay na meron tayo, mga kapatid, yun po ay ginagawa natin sa harapan ng Panginoon. Amen po. Kaya patuloy tayong magtapat sa ating Diyos na buhay. Dahil ang totoo, naghahanap ang Panginoon ng tapat na puso. Naghahanap ang Panginoon ng mapagpakumbabang puso. Bakit tayo mahihiya sa Diyos? Sa pag-amin ng pala natin sa Panginoon, merong kapatawaran, merong kalinisan. Hindi tayo lugi. Hindi tayo lugi sa pag-amin, sa paglapit sa Panginoon. Pero yan po yung nangyayari sa kapanahunan natin ngayon. Na kung bakit hindi mauna ang Panginoon. Na kung bakit hindi makalapit sa Panginoon. Kasi piling nila lugi sila Mga kapatid, isang paalala sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi kalugihan ang paglapit, paglilingkod, at pagtatapat sa Panginoon. Amen po. Dahil sabi doon, makakaasa tayo na tayo ay patatawarin at lilinisin ng Panginoon. Pangako ito ng Diyos. Amen po. Pangako ito ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Mabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran at laging tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya wag tayong manghinawa na talagang ilapit ng ating mga sarili, ngayon pa lamang sa ating mga kanyang-kanyang lugarin, bago pa man tayo dumako sa banal na templo ng Diyos, talagang, alam niyo po yun, talagang umamin na tayo sa Panginoon. Talagang magtapat na po tayo sa ating Diyos na buhay, sapagkat matuwid siya. Salamat sa Diyos sa umagang ito. Papuri po ay sa Panginoon sa umagang ito. Papuri ay sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tayo nga po ay magpangwakas na panalangin. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo sa umagang ito. Hallelujah. Karapat dapat kayong purihin. Karapat dapat kayong sambahin. Kayo ay Diyos na nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Kayo ay Diyos na naglilinis ng anumang kasalanan na mayroon ng buhay ng bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, Panginoon, hallelujah, nagpapakababa po kami sa harapan ninyo. Ibinababa po namin ang aming mga sarili at umaamin, Panginoon, sa lahat ng bagay na hindi nakapagbigay ng kaluguran sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Pakindapatin nyo kami sa umagang ito na masumpungan ang dakila ninyong presensya, O Diyos, sa bawat gawain, Panginoon, na idinesenyo nyo sa lugarin, Panginoon, ng inyong mga anak, Lord. Patuloy kayong kumilos. Patuloy kayong gumawa sa amin, O God. Hallelujah. At naniniwala kami, Panginoon, sa araw na ito, O Diyos. Hallelujah. Pinatawad nyo na kami, nilinis nyo na kami, at makakasumpong po kami sa inyo, O God. Hallelujah. Masusumpungan po namin, Panginoon, ang presensya ninyo sa umagang ito. Hallelujah. Banal na Espiritu Santo, always help us, Panginoon, to be humble in you. In the name of Jesus, hallelujah. Yaman lang din, O God, na
Alam namin na wala po kaming maidadahilan, wala po kaming maililihim sa inyo. Patuloy nyo nga po kaming tulungan, Panginoon. Hallelujah. Naudyukan kami, Panginoon, na palaging umamin, magpakababa, una ay sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Ama. Salamat sa inyo, Panginoong Hesukristo. Salamat sa inyo, Diyos, Banal na Espiritu Santo. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyong mga salita. Patuloy nyo nga po ito, Panginoon, itimo sa pinakamatabang parte ng aming mga puso. At hayaan nyo po itong mamunga ng mabuting pagsunod sa inyo, O God. Hallelujah. Hindi lamang narinig, Panginoon, kundi Lord, hallelujah, makita sa amin na totoo nga po kaming mananampalataya ninyo sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay, paggawa, Panginoon, ng inyong mga salita na aming narinig sa aming mga buhay, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Pagpalain nyo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, O God. Sa mga nakinig at makikinig pa, Panginoon, patuloy po nilang maranasan, O Diyos, yung dakila ninyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, Ama. Patuloy nyo po kaming lukuban, Panginoon, ng inyong dakilang kapangyarihan. At patuloy po kaming umaasa sa umagang ito, sa araw na ito. May dakila po kayong gagawin, ipaparanas, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Ama, minsan pa po sa inyo po namin maingat na ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Papuri po ay sa Panginoon. To God be all the glory.